What's up mga kapapi? Kumusta kayo lahat? For today's video, pag-uusapan po natin about po sa ating alagang aso. Marami nagme-message sa atin about sa kanilang alagang aso, kung anong gagawin, kung anong igagamot. Tulad ng padala po ni Ma'am May dito. Sabi niya, "Hello po sir, first time for parents po ako. Ano pong gagawin ko? Need ko po ang help nyo." Tapos nagpadala po siya ng picture ng kanyang alagang aso na may suka po. Hindi niya malaman kung suka ba ito o dumi. Pero nangangahulugan po dito ang may sakit po talaga yung kanyang alagang aso. O yan, mamamatay yan pag hindi siya kumain ng kumain. Pamagitan po ng advice natin, sinika po nating replyan si ma'am at sa abot ng ating makakaya, binigay po natin yung best natin na paraan na kung ano yung gagawin po para sa ating alagang aso na may ganong karamdaman. At sa awa naman ni Lord, gumaling po yung kanyang alagang aso. Gumaling po yung kanyang alagang aso at tuwan-tuwa siya. So papakita ko po sa inyo yung video saka yung mga ginawa natin. So pag-usapan po natin. Tara! Ang aso nga po pala ni Ma'am May isang Pomeranian at talagang nag-aalala siya. Damang-dama ko yung kanyang pag-aalala sapagkat maski bago kang for parents o matagal ng dog lover ay talagang kinakailangan talaga na matulungan o makasurvive ang ating alagang aso. Hindi natin matitiis. Kaya ang ginawa ko po nang mabasa ko ito, naunawaan ko siya sapagkat marami po talaga akong aso na nagkaganito at nakasurvive naman sa abot ng aking makakaya. Tinuro ko po kay Ma'am May kung anong gagawin. At sinabi ko sa kanya na mabuti at nailabas yung ganyang pagkat po yung pula na nalabas sa bibig at saka sa naidumi ay galing sa kalubluwang, ginagasgas po yung kanyang bituka at yung kanyang lalamunan ng foreign object o foreign pagkain o foreign bacteria o bacterial infection na nakapasok dito. Nakukuha po yung mga ganyang mga infection o mga tinatawag na parvovirus sa pamagitan po ng paglabas sa bahay na nadadala natin o kaya nakapasok sa ating bahay na galing sa ibang aso. Sa labas naman po, nakukuha po yan sa paggagala natin ng ating alagang aso, na amoy nila yung dumi o ihi ng ibang asong may infected. At minsan naman kahit nasa loob lang yung ating alagang aso, nadadala ng ating chinilas papasok sa ating bahay. So tingnan po natin yung nangyari, yung kung paano magsuka yung kanyang alagang aso. So nakita po natin na sobra talagang nagsusuka ng kulay pula. Ang ini-advise natin sa kanya, sabi natin mabuti at nailabas yan. So sa amin po, ang ginagawa po namin pag ganyan nagsusuka ang aming alagang aso, kung kulay man niya na dilaw o kulay pula, ang ginagawa po namin dyan ay hindi mo namin pinapakain ng solid food. Kasi ang tanong dito ni Ma'am May kung ano daw gagawin, kung ano ipapakain. Kasi meron na rinig tayo na pag hindi yan kumain, mamatayan, sabi dito sa video. Gusto ko lang po linawin na sa mga dog lovers, wag po tayong matakot. Wag natin pakainin pag nakakaranas po ng pagsusuka o pagdudumi. Mas maganda po talaga na wala siyang solid food na napasok sa kanyang kanyang internal organ o wala siyang nakakain sapagkat kumbaga matitrigger lalo yung kanyang kalubluban. Ang mas maganda po talaga, bigyan lang natin siya ng tubig o kaya ng pinayo kay Ma'am, yung napanood pala niya yung dati kong video na yung ORS, oral rehydration salt. Kinakailangan po mayroon tayong dextrose powder sa bahay. So napakamura po ng dextrose powder. Ito po inihalo lamang po sa sa isang basong tubig yung dextrose powder. Isang kutsara lang po. Tapos yun po yung ating ipapainom sa ating alagang aso. Kung mayroon kayong ORS, mas the best po yun sapagkat po siya, hydrate. At napanood to ni Ma'am. So si Ma'am naman nag-aalala siya sapagkat sabi niya anong ipapakain. Ang may papayo ko talaga Ma'am, sa gantong kondisyon ng ating alagang aso, kung mayroong parvovirus o bago pa lang natitrigger na tusuka, obserbahan muna natin siya. Ikulong natin siya sa kulungan para hindi makahawa ng iba, para makita rin natin yung talagang kondisyon niya. At makita natin kung saan siya sumusuka at dumi-dumi at maobserbahan natin. Kung malayo tayo sa mga vet, pwede natin picturean yan at ipadala natin sa mga katulad ng mga veterinary, mga kaibigan natin o kaya sa mga katulong. Marami ngayon social media. At ito yung lagi kong sinasabi at sinasabi ng mga veterinary, wala pong namamatay sa sa fasting. Pag ganyan, pagkakulong po nila na nagsusuka, kinakailangan po nating i-fasting. Sabi ko kay Ma'am, mabuti at nailabas na. So kinakailangan natin painumin yan ng oral rehydration salt para yung kanyang katawan ay hindi ma-rehydrate. Hindi po ako veterinary, kaya ang in-advise ko kay Ma'am yung aking experience sapagkat marami po akong aso at napagdaanan po namin ng aking mama.
yung pag-aalagang aso at naka-experience kami ng ganito. At pinaunawa ko rin kay ma'am na walang gamot talaga sa parvovirus at ang gagawin namin kung malayo siya sa veterinary ay home remedies po lamang. Hindi po tayo nagyayabang na ganito lang ang gawin mo, ito ay makakatulong at siguradong 100% mabubuhay ang inyong alagang aso. Pero sa pagsasalita ko po at pagchat-chat ko kay ma'am, sinisigurado ko po talaga na kumbaga makampante siya at talagang matulungan yung kanyang alagang aso. At pinaunawa ko sa kanya, isa rin ako sa dog lover na nakaranas po na namatay po yung aking alagang aso. Kasi po si ma'am ng picture ng Orasol, oral rehydration salt, na napakabisa po talaga sa gantong may karamdaman. Kasi po talaga pag may karamdaman na ganito, nagsusuka o nagdudumi ang ating alagang aso, ang gagawin po natin sa oral rehydration salt, tunawin lang po natin sa isang basong tubig. Tapos kumbaga magpakulo po tayo ng ng luyang dilaw, kaya luyang normal na luya. Pagkakulo niya, palamigin natin, ihalo natin yung oral rehydration salt sa isang basong tubig. Pag ayaw uminom ng ating alagang aso, po natin, force na painumin siya sa pamamagitan ng syringe. Malaking tulong po yung yung oral rehydration salt para pang-rehydrate po ng katawan kasi suka na suka siya. Maraming mga fluid na nawala po sa ating alagang aso. Kinakailangan mapalitan ng hydrate. Malaking tulong naman po yung luya o luyang dilaw. Kung may luyang dilaw kayo, mas the best. Pero kung wala naman, okay lang po yung luya. Kasi ito pong luya ay mayroon po siyang natural remedies para po sa pagsusuka. May iwasan po talaga yung pagsusuka. At kung mang nasa antibacterial din siya. Pwede po ba sa aso ang Bear Brand? Sabi ko, opo, pwede. Tanong niya kung sa isang basong tubig. Sabi ko kay ma'am yan, pwede ma'am yan. Basta kumbaga, gagawin mo unti-unti lamang na pagpapainom. Sapagkat kung mapaparami yan, isusuka din lamang yan. Pero maraming aso po ang pagdating po sa gatas, sila kumbaga lalong natitrigger, nagsusuka silang lalo. Kaya mas mabuti tubig lamang po na may halong dextrose powder o ORS na may luya. Pero yung luya po, papainom nyo yan pag nakita nyo nagsuka yung inyong alagang aso, ay papahingahin nyo muna yung pagkatapos ng pagsusuka. 2 to 3 hours bago nyo painumin pag yung kalmado na siya. Pero pag dire-diretso pa rin yung pagsusuka, hayaan nyo munang maisuka ng maisuka. Mako ulit tayo sa usapan namin ni ma'am. Nagbigay na ako sa kanya ng ultimatum. Sabi ko sa kanya, obserbahan nyo bukas. Kasi ang pinakang ko kasi pag ganito mga nagsusuka sa nagdudumi, 3 araw lang, 2 araw sa bahay ninyo at itakbo na ninyo pang 3 araw sa kahit napakalayo ng bit. So kasi dala na po ako talaga na pag ganyan na nakikita ko nanghihina na o nakikita ko talaga na hindi umi-effective yung aking aking home remedies, talagang kinakailangan talagang itakbo yan sa veterinary kahit napakalayo pa niyan kung mahal natin ang ating alagang aso. Sabi ko kay ma'am dito, obserbahan po ninyo bukas, kailangan may painuman siya at may lamang tubig para hindi ma-dehydrate. Pero pag mahina po siya hanggang bukas, hindi na inom ng pusa, dalhin nyo sa vet para malagyan ng dextrose at suero para lumakas po. Kasi po pag ang aso po talaga yung naobserbahan mo walang pagbabago sa ginagawa natin, dalhin na po natin talaga siya. Kaawa yung buhay, hindi maibabalik po yung buhay ng ating alagang aso. Yung pera natin, so 350 lang o 250 o 500, pero sa kadalasan 350 ang check up po, at yung pera naman natin maibabalik natin at kaya nating kumita pa. Pero yung buhay ng ating alagang aso, isa lang yan. Tapos dito, sabi ni ma'am dito, nabilhan ko na po ng dextrose powder. Ayan, pinakita ni ma'am yung kanyang alagang aso. Tingnan natin. Chia! So medyo nakaka-recover na siya, yung mata niya, tapos yung kanyang bibig, kumbaga makikita natin na medyo hindi na katulad kanina nagsusuka. Kumbaga nanahimik na yung pagsusuka. Tapos nagtanong na naman dito si ma'am kung anong pwedeng ipakain sa kanya since wala nang laman yung tiyan niya. Pwede po magkalabasa. So dahil si ma'am ay nag-aalala, binigyan po natin siya talaga ng sagot dito na pwede naman yung kalabasa basta durugin. At sinasabi ko talaga na kung maaari, wag natin pakainin. At ito naman, nakapahinga na siya, siguro napainom na ni ma'am ng ORS, at binigyan ko siya ng advice na pwedeng may malunggay na may sabaw. Ang pakitingin ko rito, effective yung home remedies na ginagawa namin ni ma'am na ugnayan namin sa komunikasyon. At time na ito, nasa trabaho ako. At nakinig talaga si ma'am, nakikinig si ma'am sa mga ina-advise natin. Yung sabi ko sa kanya, obserbahan at
dalhin sa vet kung wala siya nakikitang pagbabago. Dahil sa mahal na mahal ni ma'am yung kanyang alagang aso, nagpadala siya ng picture, saka sinabi niya sa akin na dinala ko na po sa vet, kuya. At sabi dito ng veterinary, good morning po, update po kay Chio. Since nadala, medyo matamlay pa din po most of the time, nakahiga, natutulog lang siya. Since kagabi, sumuka po siya isang beses at nagdumi din ng bloody once kagabi. So sumuka daw ng isang beses kagabi at nagdumi. At i-compare niya kagabi, mas responsive naman yung gamot sa kanya, yung medication saka yung fluids na sinasabi ko sa inyo na parang siswiruhan siya. At yun, nagpasalamat siya kung kailan daw niya pwedeng dalawin. Kinumusta ko yung aso ni ma'am at masayang-masaya ako sapagkat nag-send si ma'am ng video ng aso niya at kumakain na. Hindi ko alam kung ang pinakain ma'am dito o ng doktor ay yung malambot, yogurt o kaya lugaw to. Basta malambot to, hindi to solid food na mahirap tunawin. At napapansin natin na medyo mahina pa siya pero hindi na siya ganong kahina. Nakita natin yung mata niya, makulay na. Saka nakita natin, ayun, pag hinihipo sa nguso ni ma'am, kailangan ko ng laboratory test doon. Chia! Ay! ayan, talagang masaya na yung mukha ng aso. At hindi ko binigay kay ma'am yung ibang mga gamot na pangalan, yung Tritosine, yung gamot ito sa sa antibacterial saka anti-diarrhea. Saka yung Miclocel gastrokinetic, sapagkat kahit sabihin ko yung gamot ito kay ma'am, hindi siya bibigyan ng pharmacy, hindi siya bibigyan ng clinic ng vet sapagkat kinakailangan dito ng resita na i-check up muna yung kanyang alagang aso. Pero salamat sa Diyos sapagkat naka-recover yung kanyang alagang aso sa parvovirus. So, strong yung kanyang alagang aso. So thanks God at mabuhay ka, Shia. At ma'am, maraming salamat, pagpalain ka pa at sana makatulong ka rin sa mga nangangailangan. So paalam, God bless.